Maulan na araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Triggered ang mga DDS at ang mga ibang kalaban ng gobyerno at ng mga anti-BBM. Dahil po si President Bongbong Marcos ay nakatanggap ng pinakamataas na honorary degree mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. At sa kanyang speech, sinabi ni PBBM, "Today, I stand before you humbled as the pamantasan ng lungsod ng Maynila confers upon me the degree of Doctor of Laws honoris causa, its highest honorary degree." Wow! Ito hindi matanggap ng mga kalaban. At makikita nyo sa comment section naglabasan ang mga DDS trolls, hindi na naman mga DDS trolls pati mga maakaliwa. Bakit bibigyan si Bongbong Marcos ng ganyang recognition? Sabi pa ng mga DDS na hindi naman nakakaintindi. Bakit? Abogado ba si Bongbong Marcos? Sabi ng iba, hindi naman doktor si President Bongbong Marcos. Nakabasa lang sila ng Doctor of something-something. Oy, teka muna, parang naalala ko si Robin Padilla. Nung narinig niya yung Doctor of something-something ng isang witness, biglang ang banat ni Robin Padilla, nakaakyat ka na ba ng bundok? Nakapaggamot ka na ba sa bundok? Parang gano'n, di ba? So ito rin, yung mga DDS na kasing level ng utak ni Robin Padilla, Doctor of Laws, ano yan? Doktor na? Abogado pa? Hindi naman siya nagdoktor, hindi naman siya nag-abogado. Bakit bibigyan siya ng pinakamataas pang honorary degree ng isang eskwelahan tulad ng pamantasan ng lungsod ng Maynila? Sabi ni Kabataan Party List Representative Rene Co, "This is an insult to the hundreds of lawyers, the abogado ng bayan who studied day in and day out to refine their knowledge of the law and ensure that said knowledge serves the most vulnerable." Malaking kabaliktaran kay Marcos Jr. O siyempre, kalaban ka Wala namang tama sa inyo na ginawa si President Bongbong Marcos. Bakit? Hiningi ba niya yung honorary degree na yan? Hindi, it was conferred to him. So ano ang pinuputak ng butsi nitong si Rene Co? Na insulto daw sa daang-daang abogado. Oo nga naman kasi, kayo naman PLM kayo, hindi naman abogado si President Bongbong Marcos. Bakit nyo naman binigyan niya ng ganyan degree? Iniinsulto nyo daw ang libo-libong mga abogado naghirap dumaan ng ilang taon para maging abogado, tapos ibibigay nyo sa isang presidenteng hindi naman abogado. Sabi naman ng isang DDS, itong DDS vlogger na si Sir Jack Argota, pwede pala magtoga ang undergrad, Doctorate in National Budget, Master of Theft. Basta Marcos, iisa ang kulay ng budhi, itim, pati eskwelahan, damay sa kalokohan. Uy, teka muna Argota, tandaan mo yung itim, kulay yan ni Amy Marcos at ni Sara Duterte. Huwag niyong ibigay sa iba dahil baka magalit yung tandem ng Sara Amy. Sila po ang opisyal na kulay itim. Hindi po si President Bongbong Marcos. Wala na kasi kayong mahanap na kasiraan kay President Bongbong Marcos. Kaya pinipersonal nyo. Pati eskwelahan kamo, dinamay sa kalokohan. Bakit? Hiningi ba yan ni President Bongbong Marcos? Inutusan ba niya ang pamantasan ng lungsod ng Maynila na sa ibigyan ng ganyang parangal? Halatang-halata naman na naiinggit kay President Bongbong Marcos? O baka naman ang gusto nyo kasing bigyan ng gantong award ay si Sara Duterte na napakalayo, super-duper layo naman sa agwat. O ikukumpara nyo si President Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Pero teka muna, ano ba kasing sinasabing honoris causa na yan? Sabi po kasi dito, honoris causa is a Latin phrase that means for the sake of honor and is used to describe an honorary academic degree given to recognize a person's life achievements without requiring normal coursework or exams. O siyempre, hindi naman kagad maiintindihan ng mga DDS yan at nito mga katulad ni Rene Co. So hanap pa tayo ng ibang meaning yan. Sino ba ang pwedeng bigyan ng ganyang klaseng award? Sabi po rito, ang mga kwalipikado para sa isang honorary doctorate degree or yun yung honoris causa ay mga natatanging individual na may makabuluhang kontribusyon sa lipunan, sining, agham, o serbisyo publiko sa halip na dumaan sa karaniwang pag-aaral
o pagsusulat ng thesis. Nakikinig ka ba, Reneco? Sabi pa dito, ayon sa Commission on Higher Education or ng CHED Memorandum Order Number 19, Series of 2014, narito ang mga pangunahing batayan at kwalifikasyon. Eminente at kagalang-galang, mga taong kilala at iginagalang dahil sa kanilang natatanging tagumpay. Pangalawa, hindi kailangang alumni, makinig, argota. Hindi kinakailangang nagtapos o nag-aral sa universidad na nagbibigay ng parangal. O, naintindihan mo, argota? Hindi nag-aral si President Bongbong sa PLN. Pero ang sabi dito, hindi kinakailangang nagtapos o nag-aral sa universidad na nagbibigay ng parangal. Pangatlo, meritorious contributions. May malaking naiambag sa pag-unlad ng isang disiplina o larangan tulad ng edukasyon, pananaliksik at praktika. At ang huli, humanitarian accomplishments. May personal na tagumpay sa pagtulong sa kapwa at kontribusyon sa lipunan o sa institusyong nagbibigay ng parangal. O, malinaw, hindi kailangan nag-aral doon o gumraduate doon. So, hindi kailangan maging doktor o maging abogado ni President Bongbong Marcos para siya ay makatanggap ng ganitong honorary degree. Nakikinig ka ba, Argota? Reneco, kayo talaga, maakontra lang kayo. Sino ba gusto niyo mabigyan ng ganyan degree? O, bukod kay Sara Duterte, kay Argota, kay Reneco, sino kaya ang gusto niyo mabigyan ng ganyang honorary degree? Pero makikita nyo, nagkalat talaga yung mga DDS trolls, Nakikita tuloy na marami sa mga DDS walang utak. Doon na nga sa sinabi ni Atty. Claire Castro nung sinabi niyang may ibang guro, hindi na na-comprehend ng mga DDS. May mga teacher na obviously mga DDS na hindi nagustuhan ang sinabi ni Atty. Claire. Bakit? Tinamaan ba kayo? So dito rin yung mga DDS na hindi talaga nakakaintindi na kahit na ipaliwanag nyo, alam nyo yun ang hirap And in fact, yun naman talaga ang kalakaran Kapag ikaw ay nasa isang partido, lalo na at ikaw ay diehard, bulag ka, walang mali sa ginawa ng iyong partido. So para sa mga DDS, si Digong, si Sara Duterte, kahit nakitang-kita na, kaya nga nasa dihig si Digong at si Sara Duterte, nalalatag na lahat ng kabulastugan na ginawa niya sa gobyerno natin at sa taong bayan. And the nerve, si Sara Duterte, para sabing, magpakita kayo ng ebidensya. Nililinlang na naman niya ang taong bayan. Nakalatag na po ang ebidensya. Kitang-kita na ng taong bayan. So, bulag na lang talaga. Lalo na yung mga DDS, bulag na lang talaga kayo kung hindi niyo makita ang ginawa ni Sara Duterte sa bansa natin. At syempre, ito mga katulad ni Reneco, tanggap po natin yan. Wala po silang sitting president na sinang-ayunan o kinampihan. Since time immemorial, ganyan na po ang mga tulad ni Reneco. So magtataka ba naman tayo kung bakit hindi nila matanggap na si President Bongbong Marcos ay nakatanggap ng pinakamataas na parangal galing sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. At sigurado ako, kahit na tayo ay nakahanap na ng mga dahilan o ng mga kwalifikasyon kung sino ang pwede mabigyan ng mga honorary degree, hindi naman po tatanggapin ng mga tulad nila Argota ng mga DDS. Hindi po nila matatanggap yan. Inggit po kasi ang nasa puso nila. Para sa kanila, si Sara Duterte lang ang karapat-dapat na makatanggap ng honorary degree. Ano kayang klaseng honorary degree ang pwedeng ibigay kay Sara Duterte? At sa mga katulad ni Reneco, what do you expect? So, kay President Bongbong Marcos, congratulations po. Alam ko naman na hindi kayo affected dito sa mga pinagkakakalat ng mga DDS at ng mga katulad ni Reneco. Basta ituloy nyo lang po ang ginagawa nyo dahil majority po ng taong bayan nakikita ang malasakit ninyo sa bansang Pilipinas. Ito pong kampo ni Sara Duterte, hindi naman po talaga titigil yan hanggat hindi natatapos ang termino mo. Umpisa pa nga lang kampanya pa lang, naninira na ang kanilang poon na si Rodrigo Duterte. At yan po ang kanilang adhikain. Dapat sirain si President Bongbong Marcos. Huwag tumigil hanggat hindi nagagalit ang taong bayan sa kanya. Huwag tumigil hanggat hindi siya nagre-resign. Or huwag tumigil hanggat hindi natin siya napapababa. Meron bang senyales na nagtatagumpay ang kampo ni Rodrigo Duterte? Sadly for them, wala po.
kahit na anong gawin ng kampo ni Sara Duterte na mag-rally ng mag-rally, pero teka muna, napansin nyo ba? Mula nung nakulong si Marcoleta at si Mike Defensor, parang wala pa yata nagiging sumunod na rally. Or baka meron na hindi ko alam. At dito naman kay Sara Duterte, na habang tumatagal ang impeachment trial, ay mas lalo pang dumadami ang lumalabas na ebidensya kung paano niloko ni Sara Duterte ang mga Pilipino. Kayo po, ano sa tingin ninyo? Ano naman ang pwedeng ibigay na honorary degree kay Sara Duterte? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.